Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Wood, author, promoter ng Human Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng taliwan na kaliman ng Santa Maria ay nabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mabuting balita o kaligtasan ay para sa lahat. Ngayon ay ating pong babasahin ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon sa mga taga-Roma Kabanata 10, talata 17 at 18, ito po ang mensahe. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga tungkol kay Kristo. Ngunit, ang tanong ko ay hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita niya ay laganap sa sanlibutan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 15, talatang 20 hanggang 20. Ito ang mensahe. Ang hangad ko ipangaral ang mabuting balita sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba, kundi ayon sa nasusulat, makakikilala ang mga hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, unawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 16, talatang 20. Ito po ang mensahe. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat po. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talata 11. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Pinayag namin sa inyo upang makasama sa kalawalhatian ng Panginoon Hesus Kristo. At ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 2 at talata 11. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan ng tao. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Hesus Kristo. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, din ang ating banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo ang banal. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At hindi sa ating banal na Santa Maria, at may ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na ang mabuting balita o kaligtasan ay para nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na tayong lahat ay binigyan niya ng pagkakataon o tayong lahat o ang kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa atin o ang mabuting balita para sa lahat. Walang sinisino. So mayaman, mahirap, ethnic or not, bata hanggang matanda. So ito ay para sa lahat at binibigyan ng pagkakataon ng kaligtasan ng ating banal na Panginoon mamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo. Yan, tayong lahat ay sa mamagitan ng ginawa ng banal na Panginoon Hesus Kristo, ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon. Ngayon, paano naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng banal na Panginoon? So, kailangan ay mayroong mga ngaral at ating siyang papakinggan. Ang ating banal na ang mabuting balita o ang iniyag ng Panginoon sa Kristo. Noong isugo ang banal na Panginoon sa Kristo, sa kanyang pangangaral hanggang ngayon ay ito ay pinalaganap niya hanggang apostol at hanggang ng simbahan at iba't ibang mga nakaakibat na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos para ibahagi ang mabuting balita at maging itong ating ginagawang pagbabahagi. So ngayon ay kaya yung ating
ang Panginoon Kristo ay makikilala natin at tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos at sa Kanya sa pamamagitan ng pagkinig. At makapakikinig lamang tayo kung ay mayroong makapakinig lamang tayo kung tayo ay kung mayroong mga aral. So ngayon, kailangan natin mapakinggan ng mga aral ito sapagkat para mayroon tayong gabay kung paano tayo hindi ba sa nagsagawa ang Panginoon sa Kristo ng mga panahon na yun para tayong mabigyan ng pagkakataon. So, ano ba yung ating pamumuhay na dapat gawin para tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual? So, may mga proseso na ginagawa kagaya ng bautismo, tubig, spirito, at gabay ng banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito at mananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sa ngayon, tayo ay magkakaroon ng pag-asa ng kaligtasang spiritual. So, lubusan, magkakaroon tayo sa pag-asa. So, yan ang ating kaya dapat ay tayo ay makapakinig. Dahil kung hindi tayo makakapakinig, maaaring hindi tayo ay magpatuloy doon sa paggawa ng mabuti. So, akalain mo na yung ginagawa mo na yun ay gusto. So, dapat ay kinakailangan makapakinig tayo. Yung mga talaga pakinig sa ibang tuntunin yun para sila ay maligtas. So, hindi pa rin medyo malabo pa rin sapagkat kinakailangan mapakinggan natin yung mabuting balita para mayroon tayong gabay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti o matuwid. Paano ba mamuhay ng matuwid? Diba? Ganun. Hindi ba sa halimbawa matuwid na ba tayo pag sumunod ka doon sa gobyerno? Hindi natin masasabi na tayo ay matuwid na buhay kapag sinunod lang natin yung gobyerno. So, pag isang parte lamang ang pagsunod sa gobyerno o isa kang mabuting mamamayan na hindi ka lumalamang sa batas para ikas kaya ng ating mga pinagbabahagi sa ating mga sinasabi doon sa ating human rights promotion na po-promote ng human rights at saka ng governance. Na yan ay parts lamang ng kaligtasan kung tayo ay sumunod sa pamahalaan at yung pamahalaan na mahala ng mabuti. But definitely, yung mabuting balita malawak ang ating dapat sundin sa iba't ibang anggulo ng buhay ay dapat ay nasusunod natin yung kalooban ng Diyos dyan. So, itinig sa Kristo ang maraming iba't ibang anggulo ng buhay at kung paano tayo mamumuhay generally para masunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos mula doon sa kailangan meron kang pagmamahal sa lahat. Una-una hindi rin nawawala yung patusan ay mabuting magawa na hindi rin natin dapat binabaliwala. Paano ba tayo mamumuhay? Parte siya ng mabuti, diba? So ganoon ay kapag napakinggan natin yung mabuting balita, yan yung sa ating pamumuhay na gagawin natin sa mamagitan ng gawa at hindi sa mamagitan ng pagkilala lamang sa ating Panginoon Diyos o pananampalataya na basta kaya sinasabi hindi ba lamang tayo nananampalataya as in walang gawa. Kinakailangan mayroong gawa. Ika nga ay dapat kinakailangan manampalataya tayo na mayroon din gawa nung ba't natin babanggitin ang ating Panginoon para tayo ay maligtas. At yung mabuting balita, yan ay ang nais ng banal na Panginoon ito ay abot sa buong mundo. At ito ay pinilit ng ating mga apostol sila nagsakripisyo mula sa Panginoon sa Kristo ng sakripisyo sa lahat hanggang sa simbahan yung kanilang mga misyon sa iba't ibang parte ng ginagawa nila para mabuti. Paging yung ating mga IPs sa iba't ibang parte ng ginagalugan yung para mabuti ang iba't ibang mga parap na communities ay ginamot na para mabuti. So napaka magawa ng mga misyonaryo, mga pari para mabuti yung iba't ibang parte ng mula sa iba't ibang bansa to paraplang areas o kakampi. So may mga bansang malalaki na pakain ng mga komunidad nila, lalo na yung mga hinterland yung mga pamumukan. Kaya yung pagpapalaganap ng mga balita ay maraming yung nagsasakripisyo para mabuti yung mga paraplang areas na yan para sila magkaroon ng
Ngayon ay marami yung liwanag, yung pantaya, patuloy sa komunal pamumuhay. Yun ang problema. Namuhay ng mali, maaaring kaya tayo ay patuloy na makisa doon sa pagpapalagalan ng balita at sa journey ng sinod para maraming mga bagay na ng balita at makisa sila sa simbahan at o sa pananampalataya sa Panginoon mismo na Panginoon Jesucristo at sila ay pagmula sa ligtasan at ito'y magdulot ng kaayusan, magdulot ng kabutihan sa mundo. Yun. So muli ay sana ay nagamayan kayo ng Bible Lives Promotion sa pagbabagi natin ng balita at kayo ay magkaroon ng pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual o magabayan kayo sa inyong spiritual na pagbuhay at magkaroon kayo ng ating pag-asa dito. At sana patuloy tayo magabayan ng ating Santa Maria, magabayan tayo ng Manala Panginoon Diyos, Jesucristo at Espiritu Santo at hindi naman ng Santa Maria na kanyang paggabay sa atin at ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang milagro at kayo ay magabayan naman ng magabayan sa ating pagbubuhay. At maliwanagan kayo sana sa inyong tahanan at sa inyong pagkalima ng mabuting balita at makapamuhay kayo ng ayon kung magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. At muli doon sa interpretability, patuloy po tayo magkaisa dyan at unawain natin yung ating mga reliyon, pinaniniwalaan natin, yung ating paniniwalaan at mga way na pananampalataya ay magkaroon tayo ng unawaan at respeto sa ating pananampalataya at patuloy tayo mag-unawaan sa pagkakaisa na upang sa ating pagkakaisa magkaroon ng kapayapaan, umiran yung kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan at iba't ibang mabubuting bagay na para tayo ay magkaroon ng kaisa sa ating mundo mula pamilya, komunidad, bansa at buong mundo. At hindi na uwi sa karasan at hinggalutan o digmaan ang hindi magkakaunawaan sa pananampalataya. At doon sa CBCP Vatican Church kay maniwalagan ni Manala Santa Maria at patuloy niyong pagbuklarin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mamuling balita. Sa ating muting kakayanan, sana tayo patuloy na nananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria na kanilang paggabay sa pagbubuklod ng sangkatauhan pananampalataya Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo mula dito sa mabuting balita sa pamamagitan ng banal at sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tuwin niyo yung para sa bansang Pilipinas at iba't ibang bansa. Lalong-lalo na yung nagkakaisang mga bansa. Maliwanagan kayo at mapagpatupad kayo na